Ikawalong DOST National R&D Conference ating tatalakayin kasama si Research and Development Undersecretary Lea Buendia ng Department of Science and Technology. Yusek Buendia, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po. Yusek, dito po sa gaganaping 8th National Research and Development Conference, kailan po ito mangyayari at ano po ang magiging pangunahing tema ngayong taon? Ito po ay gaganapin sa 23 at 24 ng Hulyo at ito po ay may temang R&D Building Better Lives, Leveraging Transdisciplinary R&D for Well-Being, Wealth Creation, Wealth Protection, and Sustainability. At ito po ay ipakita sa okasyon ito ang mga bagong programa at teknolohiya na may kakayahang gawing mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Yusek, para po mas maunawaan ng mga nanonood po sa atin, ano po yung ibig sabihin ng transdisciplinary R&D at bakit ito po ang naging sentro ng conference ngayong taon? Transdisciplinary na tingnan natin na hindi kayang gawin ng isa lamang sektor ang lahat ng research and development na pagsusuri. Kung kaya't meron pong sektor na nagtutulong-tulong kagaya ng natural sciences, may social sciences, meron pong health sciences na sila po ay tulong-tulong na naggagawa ng research and development para makabigay ng solusyon sa mga problema po at sa mga issues and challenges po ng ating kinakaharap ngayon. Yusek, ano po yung activities na nakahanda para sa conference na ito? Tsaka sino-sino po yung pwedeng dumalo? Bukas po ba ito sa publiko? Meron po tayo tatlong level ng gagawin sa conference na to. Una po, may recession kung saan magkakaroon ng critical na papel, papakita ang critical na papel ng R&D para po sa pag-unlad ng bansa. Meron po rin mga breakout sessions at ito po ay dito ipepresenta ang mga research and development projects na nakatutulong para sa pag-unlad ng ating lokal na industry at sa komunidad. At meron din pong exhibit. So ito pong tatlong ito ay mag-showcase ng lahat ng R&D outputs mula po doon sa Harmonized National Research and Development Agenda. At ito po ay mapapanood natin sa live stream ng YouTube, may YouTube channel po. Meron din pong Facebook, meron pong Twitter, at saka po Instagram. Ang mga kasama po sa event na ito ay bukod sa ating lokal at mga universidad, nandito rin po ang ating mga partners kagaya ng lawmakers, media, higher education institutions, research and development institutes, ang ating pong national government agencies, DA, Department of Energy, DAR, DBM, kahit po ang ating COA, DILG, DMW, at lahat po ng national government agencies. Yusek, paano po hinihikayat ng DOST ang pagtutulungan sa pagitan ng iba't ibang ahensya sa pagsasagawa po ng research? Meron po bang konkretong halimbawa kayo ng matagumpay na transdisciplinary research and development na isa sa publiko sa conference? Marami pong actually researches na ipapakita isa sa publiko dito po sa NRDC. Ang ginagawa po namin, unang-una, nagbibigay po kami ng karampatang resources para po maisagawa ang research na to. At yun po mga aming mga partners ay halimbawa po ay ang mga state colleges and universities, kahit po mga private sector na meron silang kakayahan na magawa ng research ay kasama po sa aming strategy para maipasatupad ang mga research and development. Ang isa pong example dito sa human well-being po, meron po kaming ipapakita dito na innovative neuroscience research ng National Institute of Health na nag-iimbestiga po sa genetic link
nung pong dystonia Parkinsonism. Ito po yung mga nakikita natin na doon lang po sa Panay Island na merong mga distortions ng mga katawan at saka ng movement ng mga tao. Ito po ay neurodegenerative disease at ito po ay ginawa ni Dr. Eva Maria Cochonco de la Paz ng National Institute of Health at ito po ay tinatawag na dystonia of Panay or mas kilala po sa tawag na lubag. At ito po ay nakikita lamang natin at medyo mas prominent sa Panay Island. So sa tulong po ng siyensya at teknolohiya na ipapaliwanag po natin kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga pangyayari sa doon lang po sa Panay. At para po maiwasan din kung ano man ang maging diskriminasyon doon sa Panay Island na yun, kailangan pong maipakalat natin ang tamang impormasyon kung bakit po nagkaganoon ang mga tao doon. Ito lang po ito sa marami pang mga research na natuklasan po doon sa iba't ibang aspeto ng or sektor ng ating lipunan. Yusek, pwede niyo po bang ipaliwanag ang potential nitong sustainable polymers technology mula sa Mindanao State University sa Iligan Institute of Technology na isa rin sa itatampok sa conference? Opo, ito po ay kung makikita ninyo na ang aming technology ay hindi lamang dito sa NCR ginagawa. Isa po ang Mindanao State University, Iligan Institute of Technology na gumawa po sa tulong at pangunguna ng ating balik scientist na si Dr. Arnold Libcuban. Nag-develop po siya ng polymers or para po maging foam products na made out of coconut. Hindi po siya yung chemical. So ito po ay isa sa mga sorbent materials at ang mga gamit po nito halimbawa ay doon sa recently na nagkaroon ng oil spill na patunayan po na yung sorbent or foam material na yon ay nakaka-absorb po ng oil, any kind of oil. At kaya po ito ay pwede pa rin magamit ng 40 times. So ito pong mga ganitong klaseng mga invention ay nakakatulong din po para sa ating mga iba't ibang industriya. Yusek, ano naman po ang mga hakbang ng DOST upang matulungan ang mga inventor sa transition ng kanilang inventions from laboratories to business? Marami po ngayong kaming proyekto dahil nga po sa aming pillar on wealth creation. Kaya po yung kailangan namin itawid yung mga invention para maging isang commercialized na technology. Meron po kaming mga programa na tinatawag namin na iHub. Dito po na sa mga regions namin ay nagkakaroon ng parang ideation, tinitingnan, nag-uusap, paano ito itatawid at ano ang mga challenges na pwedeng maibigay. May mentorship din po dito. Meron din po kaming tinatawag na Propel. Ito po ay yung ginagamit namin na isang plataforma para po ma-accelerate yung local innovation, para po din ma-address yung gap between yung research at maitawid po at technology transfer at commercialization. So, marami pong iba't ibang programa. Meron din po kami yung tinatawag na setup. Ito po ay tinutulungan ng MSMEs para po sa mapaunlad ang kanilang produksyon at sa pamamagitan po ng mga teknolohiya. Meron din po para sa community, ang tinatawag namin dito ay ang CEST or Community Empowerment through Science and Technology, na dito po ay binibigyan namin ng teknolohiya ang mga komunidad para po mapalago ang kanilang mga livelihood at makapag-create din po ng enterprises within the community. So meron po pong and I think kung gusto niyo pong malaman pang iba ay inaanyayahan ko po kayong lahat sa 8th NRDC conference.
Yusek, ano naman po yung mga plano ng DOST para mas mapalawak pa ang partisipasyon ng mga kabataan at mga lokal na universidad sa research and development? Yan po ang isa rin sa ginagawa namin ngayon ng capacity building. Unang-una po, marami po ang scholarship na ino-offer ng DOST para makapagtuloy po ang ating mga undergraduates sa Masters and PhD, both local at international po. Isa po yan. Pangalawa po, marami po kaming mga research funding na pwede pong mag-apply through their submission ng research proposals ang mga young researchers po. At meron din po kaming programa na tinatawag namin na RD Lead, or ito po ang parang counterpart ng balik scientist ng mga researchers natin dito sa Pilipinas na either nag-retire na or pwede pang tumulong doon sa mga young scientists natin and researchers para po makagawa ng mas magandang research. Meron din po kaming balik scientists, of course, na pinapadala po natin sa mga host institutions para po mag-mentor ng mga young researchers. Meron din po kaming tinatawag na Young Innovators Program na ito po ay pinopondohan namin para po doon sa mga young researchers natin na may mga imbensyon na pwede pong itawid hanggang commercialization or technology transfer. Isa lang po ito, at ito po ay meron pa rin ibang mga programa. Ang mga ahensya po na naka-attach sa DOST para po sa mga young researchers. Ayan, dapat talaga tulungan natin sila para ma-develop pa yung kanilang talento sa pagdiskubre at pag-iimbento ng mga bagay, kasi fresh nga naman pagka mga kabataan, fresh ideas. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Research and Development Undersecretary Lea Buendia ng DOST.